Minsan mo na bang nasaksihan ang buwan na maging kulay pula? Ito ang tinatawag na total lunar eclipse na kilala rin bilang blood moon. Pero bakit nga ba nagiging pula ang buwan tuwing total lunar eclipse? At totoo nga bang may masamang pangitain nito? Nangyayari ang total lunar eclipse kapag pumapagitna ang Earth sa pagitan ng araw at buwan. Dahil dito, lumilitaw na mas madilim ang buwan dahil natatakpan ng anino ng Earth ang liwanag ng araw. Ang total lunar eclipse ay nangyayari lamang sa pagka-full moon. At dapat po yung tatlong object na yan, ang araw, ang mundo at saka ang buwan ay nandun po sa straight line. Pag nagkita at nag-traverse ang moon orbit sa ecliptic, ay maglilinya po ang tatlong bagay na yan. At dyan po ay magkakaroon po ng tinatawag nating total lunar eclipse. Paliwanag ni Raimundo, mayroong tatlong uri ng lunar eclipse, ang penumbral, partial at total lunar eclipse. At dalawa po kasi ang nabubuong anino o shadow ng ating mundo at doon po dadaan ng ating buwan. Ang tinatawag pong penumbral, which is the lighter part of the shadow, at saka po yung umbral part, which is the darker portion of the shadow. Let's say na penumbral shadow po dumaan sa lighter part of the shadow. Diyan po tayo makakaranas ng tinatawag na penumbral. At kapag ka naman po parehas na nadaanan yung umbral at saka penumbral, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na partial lunar eclipse. But this March 3, 2026 ay dadaan po sa lahat po ng mga shadows na yan. So makakaranas po tayo ng penumbral eclipse, ng partial lunar eclipse at ang total lunar eclipse. At na kung saan, doon po tayo makaka-witness ng tinatawag na blood moon. Kaya naman, inaasahan na magbibigay liwanag sa dilim na kalangitan ang kulay pula o reddish-orange na buwan. Ano nga ba ang sanhi kung bakit nagiging mapula ito? Ang paliwanag ng Pag-asa. Sunlight po kasi yun, yung tinatawag na light scattering. Yung sunlight po kasi ay different elements po yan. So yung po mga blue lights, tinatawag po natin mga shorter wavelengths, normally nag-scatter po yan. At yung mga, let's say, na mga red ones, yung mga longer wavelengths, yan po ay na-absorb at yan po ay nagbe-bend at nag-refract na kung saan yan po ang tumatama sa buwan at pagbalik sa ating mata ay magiging kulay pula o copper red itsura ng buwan during total lunar eclipse. Sa kabila ng malinaw na siyensya sa likod ng total lunar eclipse, mayroon pa ring mga pamahiin ang mga tao sa astronomical event na ito. Gaya na lamang ng paniniwala na nagdadala ito ng kamalasan o kapahamakan. Yan ay nung dati pang paniniwala. Kahit na nga nung panahon ng Aztec total lunar eclipse, ay in-interpret yan as a bad omen, danger, desa, tapos kinakailangan daw ay mayroong intervention, noise intervention, tapos warp. Pero wala naman scientific basis ang mga yan. Especially, ang pinaka-notable dyan ay ang tungkol doon sa pagbubuntis. Na ang sinasabi ng ibang mga kultura, many cultures including Aztecs tradition, ay hindi dapat lumabas o tumingin ang isang nagbubuntis na babae kapag ka ganyang solar eclipse o kaya naman ay total lunar eclipse sapagkat magkakaroon doon ng parang birth defects ang kanilang anak o kaya naman po ay tinatawag na birthmarks or cleft palate, birth deficiency talaga yun. Doon sa fetus pa lang, during that time ay nagka-problema na ang bata. Kaya yun ay walang katotohanan. Isa pang paniniwala na kaugnay nito ay ang alamat ng Bakunawa at ang 7 buwan. Ayon sa kwento, ang Bakunawa ay isang malaking dragon. Nahumaling umano ito sa mga buwan kaya isa-isa niya itong kinain. Sa huli, iisa na lamang ang natirang buwan. Kaya ang ginagawa ng ating mga dating kultura, ating mga ninuno, nag-iingay para itaboy yung nasabing Bakunawa o dragon na kumakain. Wala rin pong katotohanan yun sapagkat it's an astronomical phenomenon. Kaya
Kaya sa halip na mangamba sa paparating na total lunar eclipse, mainam na abangan ang paglitaw nito sa kalangitan. Ayon sa Pag-asa, tatagal ng 59 na minuto at 24 na segundo ang total lunar eclipse nitong March 3, 2026. Mas maikli ito kumpara sa huling total lunar eclipse na nasilayan sa Pilipinas nitong September 7 to 8, 2025 na may tinatayang tagal na 1 oras, 22 minuto at 54 na segundo. Ang astronomy kasi is an exact science. So 100 years from now, ano na po ang movement ng moon. Kaya po lahat po ng taon na yan, predicted na po yon. Actually, 4 po kasi ang eclipses itong 2026. Pero dun po sa 4 na yan, ay ito lamang po ang makikita natin. This is the first and the last eclipse that can be observed in the Philippines in year 2026. Nakatala rin sa Pag-asa ang inaasahang oras ng paglitaw ng buwan at mga yugto ng total lunar eclipse sa Metro Manila, Cebu at Davao. Maswerte po ang Davao at Cebu sapagkat mula po sa pagbisikat ng buwan hanggang sa 8:03 ay buo po nilang makikita ang blood moon. Pero hindi po kamukha sa Manila. So sa Manila, the moment na mag-moonrise, nag-start ng partiality. Ibig sabihin pong huli na po tayo. Nagsisimula na bago sumikat, nakita po natin meron ng uka o meron ng pagdidilim ng bahagya ang buwan pagdating sa Manila. Magsisimula ang total lunar eclipse pagsapit ng 7:04 p.m. na tatagal hanggang 8:03 p.m. Ang pinakamaganda po sana talaga observation dito ay kung nasa tabing dagat kayo sa eastern side para ang astronomical horizon ay ang dagat. Yung simula at saka yung katapusan, total makikita po natin yan. Pero ganun pa man, ay, let's say ang location nasa bahay nila at maraming building. Matagal naman po ang observation natin hanggang alas 8 po ng gabi ay makita natin yung tinatawag nating blood moon. Hindi tulad ng solar eclipse, ligtas na pagmasdan ng publiko ang lunar eclipse gamit ang kanilang mga mata lamang. Itong total lunar eclipse, safe ito na obserbahan sapagkat hindi ito nakasisilo ng mata. Hindi kagaya ng solar eclipse na kinakailangan mo ng tinatawag natin na filter para makita mo siya, let's say gagamit ka teleskopyo. Sa equipment, kung meron po silang binocular teleskopyo, much better. But this, kung wala naman po niyan, ay pwede naman po by naked eye. Para sa mga nais makita ang mas malaking larawan o itsura ng total lunar eclipse, iniimbitahan ni Raimundo ang publiko na tumungo sa Astronomical Observatory ng Pag-asa sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City. Pwede po silang magsadya sa aming tanggapan o sa aming Pag-asa Astronomical Observatory at libre po nilang magagamit ang aming telescope. Bukod sa kagamitan, binigyan diin ni Raimundo na ang pinakamahalagang salik upang malinaw na masaksihan ang total lunar eclipse ay ang magandang lagay ng panahon. Kapag kasi po may clouds, ay malabo po natin ma-witness. Pero kagaya po dito sa Mandang Mindanao, nandiyan po kasi minsan ang shear lines. Pero dito sa Metro Manila, pinapanalangin po namin na maging clear sapagkat pagdating kasi ng ganitong panahon ng Marso, ay nagdo-dominate na ang tinatawag nating easterlies. Ibig po sabihin ay halos clear sky tayo. Sana nga po ay pagbigyan tayo sa Martes, sa March 3, na maging clear ang sky. Sa ating mga kabayan ay tayo mag-enjoy. Tungayan natin ang pagsikat ng buwan ng March 3 sa eastern horizon at makikita natin ang tinatawag natin na blood moon o total lunar eclipse.